ay nauuwi sa tinatawag na Christomonism sa worship. So when we say Christomonism, nagpo-focus na lang most exclusively kay Jesus ang worship. To the point na nane-neglect ang Father at ang Holy Spirit. So yan ay isang pressing concern of today because of our strong doctrine of Christ or Christology. We often worship just or exclusively on Jesus. Hindi na tayo nakatingin sa Ama at sa Espiritu Santo. Hindi rin natin alam kung ano ang function ng Son at ng Holy Spirit in terms of worship. Ang nagiging implication niyan ay imbalance. So, alam niyo yung weighing scale, kapag hindi tugma ang bigat ng dalawang ilalagay mo, ay makikita mo na mas aangat ang isa, samantalang bababa ang isa. So, that is an imbalance na implication na yung imbalance na yon, it will certainly, or not certainly, ay mauuwi sa heresy. At dalawa, pinaka matinding heresy na pwedeng uwian kapag ka nane-neglect ang Trinity. First one is Unitarianism. Unitarianism believes that because Christianity is a monotheistic religion, again, monotheism is a belief of one God only. So, Unitarianism stands with an explanation that because God is one, hence, His person is also one. That's Unitarianism. And one of the examples is Iglesia ni Cristo, ni Manalo, and Jehovah's Witnesses, and so on and so forth. And another is what we call modalism. And in modalism, isa lang ang dapat natin dyan matandaan, God has three modes. So, imbis na distinct persons, they believe that God has three modes. Sometimes He is the Father, sometimes He is the Son, sometimes He is the Spirit. So see, modalism tries to balance with Trinity but failed to do so because of the misunderstanding of the persons. So yan ang pwede nating makita kapag nagkakaroon na ng imbalance sa ating pagtingin sa Trinidad na Diyos. Ano ngayon ang tawag sa atin? Ang tawag sa church ay ma-recover. When we say ma-recover, nandyan na yan. Kaya lang hindi ginagamit, so kailangang punin uli, gamitin uli, at mag-function siya uli. Ang call sa church is to recover and preserve explicitly Trinitarian worship. So always remember that the worship of a true church is Trinitarian. And we worship one God in three persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isn't it, or wasn't it, that was the confession of the Athanasian Creed, that we worship one God in Trinity and Trinity in unity. So in terms of worship, the call is the church should recover and preserve explicitly Trinitarian worship, worshiping the Father through the Son by the Holy Spirit. So medyo rephrase natin. Alam na natin yung worship God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pero, kailangan din natin malaman that this worship is worshiping the Father through the Son by the Spirit. So, tingnan natin yung articles na the, through, and by. Diba? So, the, meaning it indicates a subject or an object. You worship God, the Father, through
Ibig sabihin ng through is channel, means, alright? Or an instrument. And by is the power to do it. By. By what means? Sa anong paraan? Sa anong lakas? Sa anong puwersa? And we will deal more on that today. Now, let me give you the premise. Worship must be given to the triune God. Sa Tagalog ng triune ay isang tatlo, di ba? So, dapat na purihin ng Diyos. Ang pagpuri ay dapat na ibinibigay sa santatlong Diyos. Na sa pamamagitan ni Kristo ay na-enable, bibigyan ng enable, binibigyan ng abilidad, no? Binibigyan ng kakayanan. Na sa pamamagitan ni Kristo, nabibigyan ng kakayanan, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, nabibigyan ng kakayanan na sumamba. Buksan natin sandali ang ating Confession of Faith, chapter 22, and paragraph 2. Sa mga wala po nito, makaka-order kayo sa Chapel Library, or di kaya ay pwede po kayong mag-browse sa internet. So sabi sa 1689 Confession, chapter 22, paragraph 2, religious worship is to be given to God the Father, Son, and Holy Spirit, and to Him alone, not to angels, saints, or any other creatures. And since the fall, not without a mediator, nor in the mediation of any other but Christ alone. Dapat hanggang dyan na tayo. Pero dahil hindi dyan natapos ang paragraph, tuloy natin. Kasi yung prayer is another subject next week. Now, prayer with thanksgiving, being one part of natural worship, is by God required of all men, but that it may be accepted, it is to be made in the name of the Son, by the help of the Spirit, according to His will, with understanding, reverence, humility, fervency, faith, love, and perseverance, and when with others in a known tongue. In a known tongue, hindi siyang bala-bala-bala, no? So, Trinitarian worship, one God in three persons. Let's discuss that first. Now, this is my notion. It doesn't need to have a comprehensive theological understanding of the doctrine. Hindi natin kinakailangan na mayroong comprehensive theological understanding o yung malawak o yung talagang pang-seminary ang pagkaintindi mo ng Trinity. We don't require that. But yan hindi deal. Yung aking keyboard. But it must not deny be denied intellectually. Kung naalala nyo, si Claude Duval-Cole, isa sa mga favorite natin nung tayo ay nasa Landmark pa, di ba? Tayo ay nasa Landmark pa, isa sa mga paborito nating author yan. Sabi niya, define Trinity, you will lose your head. You will lose your mind. Right? Deny Trinity, you will lose your soul. Kaya iba yung denial to the point, iba yung confused, it can be remedied, iba yung confused ka lang, at iba yung refused or dininay mo ang doctrine. Kasi it will bring danger to your soul. And number one requirement, sino ang church na pwede namin makapelo? Number one requirement, that church must be orthodox. At kapag kasi ano ba ibig sabihin ng orthodox? Trinitarian. Kaya kahit anong galing yan, hymnal yan, o kahit nakabalot na balot ang katawan yan, ng buo. Pero kung hindi Trinitarian, tapos ang usapan. Dahil ang Trinity is one of the non-negotiables. We do not negotiate kapag hindi Trinitarian ang isang church. Kaya simple presentation lang ang kailangan natin for us to understand what Trinity is. And what is Trinity? The one true God exists in three persons, co-equal in essence, power, and glory.
always be reminded that we have only one God. Deuteronomy 6:4. Hear, O Israel, the Lord our God is but one Lord. That's the ancient belief. One God. Kasama natin ang Islam sa monotheism, pero syempre we are not going to talk about it. Pero one of the unique distinctions ng isang Christian faith is that we reject polytheism. Hindi tayo naniniwala na maraming deity o maraming Diyos. Naniniwala tayo may iisa lang Diyos. So that is the understanding since the Old Testament. Isa lang ang Diyos namin. Wala silang problema. The problem is Christ came in the New Testament and it blew the mind of people. Bigyan ko na example, kung kayo ay church nag-aaral ng church history, did you know that the first 500 years of the church, lahat ng pinag-uusapan nila, Trinity. Because, very confusing, very intriguing, for some, very illogical, and yet the reason why the church spent 500 years is because they cannot deny it in the Bible. Kasi bakit ganyan kayo? Nililito nyo, sabi nyo, isa ang Diyos. Tapos ngayon may sinasabi kay tatlong persona, well, we cannot deny it, it's in the Bible. Kung wala yan, we will explain that way. Nandyan. The Old Testament saints believe that Yahweh is God, and that's true. However, God meant it not to reveal His triune nature in the Old Testament. When Christ came, He claimed to be God. Now, there's Yahweh on the other hand. Hindi ko na-discuss yun. Kasi, di ba, yung recently na problema ni Lapis, hindi iniiba niya si Elohim at iniiba niya si Yahweh. So, kung saan nag-aral ng Doctrine of God yun. Pero, now, Holy Spirit came in the book of Acts. And the apostles testified that it's God. Now, we have the Father who claims that He is God. We have the Son who claims that He is God. We have the Holy Spirit who claims to be a God. Do we have three gods? Yan ang problema ng church noon. May tatlong Diyos ba tayo? No, pag sinabi natin yes, may contradiction na sa Bible. Bakit? Sabi ng Bible, one lang yung Diyos. Paano natin isi-settle yun? Now, we were able, or our fathers were able to formulate a very lovely and beautiful doctrine. This one God that we worship has three persons. So, saan napagtibayan? Sa tinatawag nating Nicene Creed or Nicene Council. Kaya nga, ang first three councils ng church history is all about Orthodox doctrine. We have the Apostles' Creed, Nicene Creed or Athanasian Creed. At doon naman sa person ng Hypostatic Union, we have the Chalcedonian Creed. Di ba? Ibang usapan yon. Pero dapat sana alam natin yon, lalo na tayo ay Reformed Christians. So ano po ang simple presentation ng Trinity? May isang Diyos na nabubuhay sa tatlong persona o equal in essence, power, and glory. So we have the three. So, drawing na naman tayo ng triangle na pabaliktad. So we have the Father equal sa Son at equal sa Holy Spirit. Bakit equal? Kasi ang isosceles triangle, di ba? Yung equal ang lahat ng sides, di ba? Ay, hindi natin drawingan ng ganyan. Magmukhang geometry or trigonometry. So we have the Father, Son, and Holy Spirit, equal side, equal angles. Ibig sabihin ko, eternal ko, powerful, ganyan-ganyan, etc. Now, the Father, alright, the Father is God. Yan.
Son is God. Holy Spirit is God. Malinaw. Pero, ang isa pa nating nililinaw, the Father is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. The Son is not the Holy Spirit and vice versa. Ba't may ganyan? Para di tayo mauwi sa modalism. Yan ang mga iniingatan. Di ba? Bakit natin sinasabi Father God, Son God, paano tayo mauwi sa Unitarianism? So yan ang mga problem natin. Pero, yung distinct nature na ito, sumasa bawat isa. Father is in the Holy Spirit, the Holy Spirit is in the Son, the Father is in the Son. Now, bakit po ang Trinitarian triangle natin hindi yung kagaya ng mga nakikita natin? Kasi, ine-emphasize din natin yung doktrina na tinatawag nating filioque, na naging problema ba't nag-split ang Roman Catholic at ang Greek Catholics. Pero, ang understanding nun, ang Holy Spirit ay both isinugo ng Father at ng Son. At ang ministry ng Holy Spirit is to exalt the Son. The ministry of Son is to exalt His Father. Right? And the ministry of the Father is to save us all for His Son. Yan ang mga relationship niya. Nga sabi ni Sister Mel, ba't gano'n? Bakit may Diyos Ama, Diyos Anak, tapos pantay sila? Bakit naging anak at ama? Ang sagot doon ay yung voluntary submission ni Christ sa kanyang Father. Nung panahon na siya ay nandito, lagi niyang bukang bibig, not my will, but my Father's will. No, nagiging contention, hanggang ngayon ba, gano'n ang Son. Sabi ni Grudem, oo, ewan ko kung ano sabi niyo, yung eternal submission of the Son to the Father. Yan ay theological debate. Mga ating entertain. Number 1, worship the Father. Paano ito? Pero, tingnan muna natin ang 2 Corinthians 13:14. 2 Corinthians chapter 13 and verse 14. 2 Corinthians chapter 13, verse 14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. So, did you know that this is a benediction? At kung wala na tayo nag-reform, we were able to insert it sa ating worship that before we part ways, right? Before we part ways, maghiwalay. Before we part ways, the pastor or the elder will say final blessing or benediction. And benediction is a form of worship. It's worship to God. And ang paraan ni Apostol Pablo, dahil sa Apostol Pablo itong ikalawang Korinto sulat, sabi niya, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. So may acknowledgement siya sa Godship ni Jesus. Sabi niya, and the love of God. Ito pinakamadaling benediction eh. And the fellowship of the Holy Spirit o pakikipisan ay sumayin yung lahat. Di ba? It's a Trinitarian formula. Di ba? Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu, di ba? Ay sumayin yung lahat. And we will just say Amen. But sometimes we ignore the fact that it's a Trinitarian blessing. It's a Trinity in unity. Paano natin ngayon worship ang Father? The Father is the object of worship. Ang Diyos Anak nagbibigay ng kanyang praise sa Father. Di ba? Nung siya nandito, Ama naming Diyos, nung nagturo siya ng panalangin. Ama namin nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Prayer ni Jesus yun. Prayer ni Jesus yun. What He did, He praised the Father. Right? So what does it mean? Sa turo ni Jesus ng prayer, tinuturo niya sa atin that the object of worship is God the Father. John 4:23. Say natin. John chapter 4, verse 23. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, and the Father is seeking
napaka-explicit or specific ni Jesus dito. Sabi niya, but the hour is coming and is now here. Narito na sa panahon niya. Yung eschatological now, di ba? When the true worshipers will worship, sino daw? Yung Father. Will worship the Father in spirit. Malinaw, hindi naman si Jesus yung Father. Ha? Will worship the Father. You know, it will shapen our worship after this discussion. Mas may comprehensive knowledge tayo. So, talagang worship ko dito. Di ba? Binubukod-bukod ko ba worship ko? Iba sa Father, iba sa Son, iba sa Holy Spirit. Di ba? Ganyan ang novena ng Roman Catholic Church. It focuses on the Holy Spirit. Para lang, kasi daw, sabi na ewan ko si Pius yata yun, is Urban, parang nanineglect daw Holy Spirit. No? At alam nyo, sa mga Baptist, nanineglect din natin ang doctrine ng Holy Spirit. Tama si Sister Mira kahapon. Nagkantuhan kami. Kaya ngayon, ang mga Baptist, kapag narinig yung Holy Spirit, nag-aakusa kagad tayo, Pentecostal. Ganun kagad ang nasa isip natin. Ang problema, nawala ng mga Baptist ng pag-rely sa Holy Spirit. Bakit? Meron tayo stock knowledge. We have the theology books. Nakalimutan natin that everything must be by the enabling of the Holy Spirit. So, balik tayo sa Father. So, si Father, sabi ni Jesus, sa panahon niya, at panahon din natin, sasamba sa Ama ang lahat sa Espiritu at katotohanan. Another verse is Ephesians 3:14. Make this kind of Ephesians 3:14. Ephesians 3:14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tulog sa Ama. Ayun. Sino nagsasalita? Si Pablo. Sumusunod po ba tayo kay Pablo? Opo. O, paano sumamba si Pablo? Lumuluhod saan? Sa Ama. For this reason, I bow my knees before the Father. Kaya, maging sa ating panalangin. Nananalangin po ba tayo? Opo. Ngayon, medyo idadirect namin ng konti ang prayer. Ang pag-pray ay dapat sa Father as the one who plans, provides, and governs all things according to His will. Ano sabi ng Matthew 6:9? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Kung sama-sama ba? Our Father, who art in heaven, holy be your name. Kaya ang turo mismo sa atin ni Jesus, manalangin kayo ng ganito. Ama na nasa langit. Diba? So, sa Father natin, ina-address. You know, when you create an email, you have this section called to. Kanino mo isi-send ang message? So, in our prayer, we pray to God the Father. Now, in worship, we worship God the Father, the planner, the provider, the protector of the saints. Now, hindi matatapos doon. Dahil ang worship sa Father ay may mediation. Hindi tayo pwedeng basta-basta lumapit. Dahil yung pangalawa, worship through. Through. Ano ba yung sa Tagalog? Sa pamamagitan. Sa pamamagitan ng anak. Kaya yung through, yan ay medium or mediation. So may pumapagitan. Di ba yung mga sinaunang gyera, ganyan? Pagka nandun na sa battlefield, ang dalawang magkalaban na paksyon, may mga mensaherong unang pupunta sa kabila at mag-o-offer, do you want to surrender now? Para hindi na tayo magyera. At pag sinabi, no, then babalik ang messenger, sasabihin no, and the battle will go on. Ha? Kaya lang dati, pagdating ng messenger na ng ulo,
Ibig sabihin, yun yung sagot nila, no. Kaya mahirap din ang trabaho niyan. Pero, worship through the Son is because Jesus Christ is the mediator. Not just the mediator, but the only. Hindi tayo naniniwala sa mediatrix. Si Beatrice, si Mary, naniniwala doon. Na si Mary ay may kakayanan din na itawid tayo kay Jesus. At itawid tayo sa Ama. Dahil daw nanay daw ni Jesus. Diba? Theotokos. Hindi naman na ibig sabihin nun eh. So, Christ bilang mediator, He makes worship acceptable by His atoning work and intercession. Lagi nating nakikita when we talk about Jesus is He is the atoner. Atoning, di ba? Laging atoning ang naiisip natin whenever we speak of Jesus. Pero tandaan natin, one of the works of the Lord Jesus Christ that He is perpetually doing or continuously doing is His intercessory work. Alam niyo intercessory, namamagitan. Hanggang ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo, namamagitan. Every time we worship God the Father, He delivers our worship to the Father. Parang lalamu or J&T. May pinick up at kailangan makarating yan ng maayos at in good shape doon sa mapupuntahan. Kaya natin ang 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kindly. First Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Again, hina-highlight yung monotheism. Meron lang isang Diyos at ang isang Diyos na ito namamagitan sa Diyos at tao. Ang taong si Jesucristo. So, anong sinasabi dyan? Walang ibang medium kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Another is Hebrews 10:19 to 22. Hebrews chapter 10 verses 19 to 22. Hebrews 10:19 to 22. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the Spirit that is through His flesh, and since we have a great peace over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Huwag natin pakakawalan itong verse na to without a proper understanding right now. In the Old Testament, there are only selected men from selected Levites, from selected priests that can represent the people, go into the temple and offer sacrifices to God. So, is worship accessible? Is worship accessible during their time? Accessible but very difficult. Very restricted. Diba? Very limited. Kasi it requires a very high qualification. And people are just being represented by a high priest. Right? Now, when Jesus came, so we go now to the new covenant, sabi rito, He opened a great curtain. Tinakpan, ay inalis ang nakatakip, na dati hindi masilip, na dati hindi masilayan, dati hindi makita, hindi mabanaag. Diba? Sa mas malalim na
Tagalog. At sa pamamagitan ng laman ni Jesucristo na siyang ginawang alay na higit sa lahat, alay na hindi mapaparang. Ano yung hindi mapaparang? Dililipas, walang expiry. Di ba? Yung dugo minsan ng bull, pang isang taon lang, next year, bago na naman ulit. Ang priest, pag namatay, papalitan siya. Pero si Jesus, hindi na mamatay, walang expiry ang kanyang atoning works. Ano sabi? He gave a new way of worship. Ano na yung new way of worship? Instead of us going to priest, instead of us knowing the priest, instead of us, what? Being represented by other person, other people, we worship now the Father through Christ. Na kay Kristo na siya dumadaan. Si Kristo na ang paraan. Si Kristo na ang dadaluyan. Kaya, ang worship na iniaalay sa Diyos Ama, apart from Christ, is a rejected worship. No one can come to the Father except through Him. Yan sabi ni Jesus. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. Oh, ngayon, tao lang si Kristo. O, hindi accept yung worship. Mali kilala mo kay Kristo eh. So, nakita niyo yung implication pag un-Trinitarian, worship is unacceptable, unaccepted. And third, worship in the Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kakayanan at kapangyarihan para tayo ay totoong makasamba. Ephesians chapter 2, verse 18. Pakibasa. Ephesians 2:18, please. Ephesians 2:18. Sapagkat sa pamamagitan nila tayo papalapit sa isang Espiritu patungo sa Ayan. So in Ephesians 2:18, it says, and might reconcile us both to God in one body through the cross. Ay. For through Him, we both have access in one Spirit to the Father. Yung Him ay si Jesus. Sa pamamagitan, kaya hindi bumabalentong yung true, the, at saka by. Makapansin niyo yan sa New Testament Greek. Sabi, dito for through Him, through, mediator, channel, sino yun Him? Si Jesus. Yun yung binabanggit verse 11 hanggang 15, hanggang 16. Tapos, through Him, we both have access in one Spirit. Ito isipin nyo, yung worship mo, i-deliver ni Jesus, pero yung gumawa ng worship mo, ang bumuo ng worship mo, ay Espiritu. Eh, kung gumawa ng worship, di mo binalot ng maayos. Binigay nga ni Jesus dun sa Ama. Pagdating sa Ama, dinura. Bakit? Ang pangit. Kaya ang sinisiguro ng banal na Espiritu, we offer an acceptable worship. And we offer an acceptable prayer. May prayer na ang pangit pakinggan talaga. Sorry to say this, but neglecting Trinitarian prayer, sabi nga ni Pastor Noel nakakalungkot lang kasi very limited, very few lang ang knowledgeable when it comes to Trinity at nanineglect ang Trinity sa prayer. Sabi mo sa Diyos Ama mo ina-address ang prayer mo, ba't mo siya sinasabing napako sa krus? Diyos Ama, makapanginoon sa lahat, salamat po sapagkat namatay ka po para sa amin.
Siyempre, pag very theological, what sorcery is this? But, because of love and understanding of each other, we know that it's a product of what? Of just ignorance. At hindi naman talaga natin yun mean. But now that I am sharing this with you, I hope we can also correct the way we pray, especially in terms of addressing. That we worship God in Trinity and we also pray to God in Trinity. Romans 8:26-27, di ba ang sinasabi dyan, ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin, sa kahinaan, at nagbe-bear witness sa atin, at humuhulma ng ating panalangin at pagsamba. Kaya ang worship na spirit involved, ito ang produkto. Sincere, punong-puno ng pananampalataya, at spiritual affection. Kaya ang worship, natural lang na emotional. Kasi it involves affection. Huwag mong tutuyain yung pagka kumakanta, pumipikit at dinadama. Ikaw ang mali. Bakit? Ba't ka nakatingin sa kanya? Di ba nag-worship kayo? Si brother, may pikit-pikit pag nagkakanta ng hymn. Ba't sa kanya ka nakatingin? Hindi ka nag-worship ng tama. Kahit gano'ng kaganda, gano'ng kagwapo yan, kalimutan mo muna siya pag tayo ay nagpupuri sa Diyos. That's why there are churches who practice that kahit asawa ay tinatawag na brother or sister. Bakit? Yan ang relationship natin dito ngayon. Ano ang danger? Kapag neglect or deny natin ang kahit sino sa Trinity, sa worship, madidistort nito ang tamang pattern ng ating religious devotion. Ano ang sabi ni James White sa kanyang napakagandang book na The Forgotten Trinity in page 15? Sabi niya, we must know, understand, and love the Trinity to be fully and completely Christian. Sabi ni James White, it is not an optional doctrine, nor is it an obscure piece of theological minutiae. It is the heart and soul of the Christian faith, the foundation of all our communion with God and all our hope of eternal life. Kaya, kung meron man hindi dapat ma-miss ang isang Kristiyano na matutunan na niya na ang Diyos ay Trinidad. Dahil pag na-miss mo yan, it's a great miss. To miss the mark. Hamar siya, di ba? In terms of theology, natutunan mo kung ano-ano ang doktrina, nag-focus ka sa eschatology, pero hindi mo alam na may Trinity. So, anong use? Wala. Isipin mo na lang, mula doon sa planta ng Manila Water, ginamot nila yung tubig. Ginamot. Yung galing sa dam na may mga lumot-lumot pa, ginamot ang tubig. Nilinis. Gumawa sila ng mga naglalakihang tubo para doon dadaan, para makapunta ng Rizal. Pagdating sa Rizal, meron pa mga pumping station na talagang nilaan nila. Tapos pagdating sa bahay mo, naglagay ng tubo na walang gripo. Ano nangyari sa tubig? Yun yung sinasabi ko. Inalis mo yung pinakamahalaga para makarating sa'yo. Kahit maganda ang mga pinagdaanan yan. What I'm saying, maganda ang ginagawa mo. You say you're worshiping God. You go to church every Sunday. Alright? Minsan unfair din eh. Pinaparinggan natin yung mga nasa church. Nasa church na nga yan eh. Eh kahit nandito kayo sa church, pero kung hindi naman kayo sincere, pagsabihin mo muna yung wala sa church. Bakit nandito? Mas konti na lang yung nandito. Di ba? Gusto mo kasi gaya sa'yo eh. So, ano nangyayari? Ano nangyayari? Kinalimutan ng napakahalagang doktrina ng Trinity. Oh. Lahat ng gagawin mo, wala na yun. Alright?
mag-compose ka ng kahaba-habang email and you send it to a wrong person. Oh. Yung tao na dapat makareceive nun, anong mangyayari sa kanya? Wala. Wala siyang mababasa mula sa iyo. At di niya malalaman kung anong gusto mong sabihin sa kanya. That's because wrong address. Kaya beware sa danger na yan. Now let's talk about exclusivity of Christ's mediation. Dahil sa kasalanan ng tao, wala nang makakalapit sa Diyos. At dahil dyan, nangangailangan ng isang mediator. Sabi ng 1 Timothy 2:5, meron ng isang Diyos at isang mediator between God and men, and that is the man Christ Jesus. Yung for there is one God, hermeneutically speaking, it talks about Christ as well. Yan ang structure niyang verse na yan. Dahil merong iisang Diyos, meron lang iisang mediator. Yung Diyos yung tinutukoy niya. Tapos, pagkasabi niya na si Jesus yun, tinawag din niyang man. Eh, ang verse na to is also perfect para sa hypostatic union. Ano bang ginagawa ni Christ? So, konting Christology. Si Christ ay priest. At bilang priest, siya nag-intercede on behalf of the saints. And He makes the prayers and worshiping pleasing to God. Yan ang ginagawa ni Kristo. Alam niyo ba ito? Pag nag-worship kayo, o kanta lang kayo ng kanta. Huwag niyo sasabihin sa akin, masyado mo lang kami tinetiknikan. Hindi, nasa Bible yan. Yan nga pinagsasaluhan natin eh. Huwag kayong magsasabi na masyado mong ginagawang theological. Iyan nga yung nasa Bible, nga pinag-uusapan natin. At tanggalin na lang natin yung Bible kung ayaw mo ng gano'n. Nakakuha niyo yung point? O baka hindi mo lang kayang aralin, kaya ganyan ang sinasabi mo. Let's try mga kapatid. Hindi mo pa nga sinusubukan eh. Ina-atake mo na. Let's try. Hindi naman kayo nire-require umattend ng Friday class. O ng seminary. O ng theological. Nilalagay na nga sa Sunday school. Di ba? At huwag na huwag nating marinig, ganun din yun. Alam ng Diyos yan. At least nandito tayo. Ano yung mga ganung pananalita? Pananalita ng walang alam. Walang alam sa Bible. Tinan mo yung mga nasa Facebook na wala rin namang alam sa politika, pero ang iingay. Anong nararamdaman nyo sa kanila? Di ba naiinis kayo? Porque kapareho mo lang ng bayan, dugdong ka na kaagad. Ganyan tayo mga Pilipino eh. Kahit mali. We should always based on what is fact. Kaya dapat naiintindihan natin that when we worship, meron itong mga dinadaanan. Yung Bible nga nahawak mo eh. Hindi yan nagsimula na ganyan. Niwala nga yung chapter and verses para mahanap mo ang gusto mong hanapin. Dumaan yan sa kamay ng maraming tao na hindi ko sinasabing in-inspire, pero providentially, kinasangkapan para makarating sa'yo ang Bible na ngayon ay very accessible. Di ba? Ang Bible, may mga nagpa-publish yan para libreng maibigay sa'yo. At hindi na inaasahan ng church na bubuksan mo yan araw-araw, i-assume na natin na hindi tayo nagbubukas ng Bible from Monday to Saturday. Pero bakit kapag nagpipreach na o nagsa-Sunday school na, hindi rin tayo tumitingin sa Bible natin? Ano ang tinitingnan? Facebook, Instagram, at kung ano-ano. You know, I'm talking about that because we are talking about worship. At lahat tayo guilty dyan. Naiintindihan ba natin paano ginagawa ang worship? O baka sumusunod ka sa sarili mong pamantayan ng worship? Hebrews 7:25.
Basa? Hebrews 7:25, consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God from him, since he always lives to make intercession for them. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay umakyat sa langit, may ministry pa rin siya ng kung tawagin natin ay heavenly intercession, heavenly session. Nung siya ay umupo sa kanan ng Ama sa langit, at yan ang kanyang kalagayan ngayon, ang ginagawa niya is he makes intercession on behalf of the saints. Now, another thing is he has an atoning sacrifice, kaya ang worship ay tatanggapin lang kung saved ang isang tao. Malinaw? Paano magagamit si Kristo as mediator? Hindi ka ligtas. Ano ibig sabihin nun? Your worship, hindi siya accepted ng God. Paano siya dadaan kay Christ makakarating sa Ama kung hindi ligtas yung isang nag-o-offer ng worship? That's the point. Now, iba yung tinatawag nating congregational worship wherein lahat ng nandiyan tinitingnan as a corporate. Pero iba pa kapag ang tinitingnan ng Diyos ay individuals. Ang nire-require niya na dyan, regeneration. Again, hindi accepted ang worship ng unbeliever. Ganun lang kasimple yan. Warning, any attempt to approach God through saints, angels, or human mediators undermines the sufficiency of Christ's priestly work and dishonors His unique role as the only mediator. Kaya dapat hindi tayo deboto ng kahit sinong santo o ng anghel o ng kahit sinong human mediators. Alright? Minsan na-abuse natin yung kapatid, pag-pray mo nga ako. Isa, sarap tanongin, ikaw ba, nag-pray ko para sa sarili mo? Minsan mahalagang paalala yan. Kapag may kapatid na nagkasabi sa atin, kapatid, pag-pray mo nga ako, binibigyan ka na kaagad ng task na kailangan mo mag-pray. At reminder din sa'yo, naku, daw ako nag-pray, tapos may nag-request pa sa akin na ipag-pray mo siya. Anyway, next week naman tungkol sa prayer. Sabi ni John Calvin, since no man is worthy to present himself to God and come into His sight, the Heavenly Father Himself, to free us at once from shame and fear, has given us His Son, Jesus Christ our Lord, to be our advocate and mediator with Him, by whose guidance we may confidently come to Him, and with whose support we may stand secure in His presence. So dahil walang worthy sa atin na lumapit sa Diyos Ama, kinakailangan si Jesucristo. At si Jesucristo naman, ang sino mang nasa Kanya o dumadaan sa Kanya, ay yung mga dinala sa Kanya ng Holy Spirit. At ano ang ginagawa ng Holy Spirit? Nagbo-born again, nagre-regenerate. So ano ibig sabihin? Kailangan sa isang acceptable worship, saved. Saved siya. Kaya nga sa ministry, kahit pagpapiano lang yan, o paggigitara lang yan, basta hindi saved, hindi pwede. Hindi pwedeng napapangunahan tayo o nire-represent tayo ng isang unsaved. Hindi natin yan gagawin. Never natin gagawin yan. As long as we're here. Now, yung worship naman sa mga nilikha lang din. O sino ba ang manilikha? Ang Diyos. O ano na yung iba? Lahat nilikha na. Diba? So, dahil isa lang ang Diyos, siya lang ang Creator, kapag nagkaroon ka ng ibang object or subject for worship, ang tawag na po dyan, idolatry or sin of idolatry. Pagkakaroon ng false idols. Malinaw ang sinasabi ng confession na hindi dapat binibigay ang worship sa anghel, sa santo, o sa mga creature. At ito ang nagpapakita na nire-reject ng Bible ang idolatry or creature-creator distinction. Now, angelic worship, ito
ito ay pinagbabawal, may kita natin ng mga verse dyan, kahit ang angel ay mas mataas sa tao at holy, pero nilikha lang sila ng Diyos, naglilingkod sila sa Diyos at sa atin. Dalawang pinaglilingkuran ng anghel, ang Diyos at tayo. Naglilingkod ang anghel sa Diyos at sa tao, hindi sila dapat win-worship. Di ba? Minsan nananaway rin ang mga angels kapag kami lumuluhod sa kanila. Di ba? Dahil hindi nga sila object for worship. Ang linaw na nga, nakalagay sa Bible, meron pa rin nagwo-worship. Ito yung pinag-uusapan namin ni Brother Mori kahapon. Ba't kaya ganun? Ang linaw ng Bible, pero hindi pa rin gumagawa ng tama. Sabi nga ng Bible, huwag kang sasamba sa mga inanyuan. Eh bakit ang dami pa rin dyan? Pero kahit sabihin mo sa kanila yung verse na yun, they would continue to do it. Yan linaw-linaw. Ano ibig sabihin nun? Martayan ng unsaved. Hindi lumiliwanag ng kanyang isip. Kasi sino ba ang nagbibigay ng illumination sa isang tao? Di ba sa doctrine of regeneration, ang Holy Spirit. Oh. Kaya paano ka makakapag-worship kung sumablay ka na sa banal na spirito? Lalo kang sasablay kay Kristo dahil hindi tatanggapin yung worship mo, hindi ka nga saved at hindi makakadating sa Ama. Saint worship ay pinagbabawal din. Hindi lang ito sa Santa Maria, Santa Ursula, kundi yung pag-worship mo sa kapwa mo Kristiyano. Saint ang Kristiyano di ba? Manghang-mangha ka halimbawa sa elder mo, manghang-mangha ka sa isang kapatid na tila sa tingin mo wala na siyang nagawang kasalanan. Kaya wino-worship mo siya, matindi yan. At yan ay kinokondemn. Peter was once bowed down. May nagbow sa kanya. Pero sabi niya, di ba? Tumayo ka dyan. Oh. Di ba yung konteksto ng silver and gold have I none? Doon sa gate na tinatawag na beautiful, merong lame man na sabi ni Peter, wala akong pilak at ginto, pero ang ibibigay ko sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus ng Nazaret, tumayo ka at lumakad ka. Pagkatapos, di ba, may attempt na siya i-worship, tapos sinabihan niya, we are also man like you. Oh. Pero walang dyan, mga tao, San Pedro pa rin. Si San Pedro nga to. Diba na nireject yan. At idol worship, image-based, na nag-represent ng Diyos ay idolatry. Yung may altar ka, may imahe ni Jesus puno, at merong mga santo-santo, yan, malino na alam na natin yan. Kumbaga, assumed na yan, alam natin. Worship offered to any creature, whether celestial or human, is idolatrous and in nature and offensive to God. Then a true worship ay reserved lang para sa triune God. Let's hear from St. Clare Ferguson sa kanyang book na Trinitarian Devotion of John Owen. Christian worship is, therefore, our participation through the Spirit's in the Son's communion with the Father. It means we share by grace in the Trinity's own life and love. Yung tipanan ng tatlong persona na very solid. Very solid. Pinapasali tayo to share. Hindi yung nature nila. Kundi pinapasali tayo to share with love, affection, and grace. Kaya, always be reminded that there is a Trinitarian role in terms of our worship. When we sing, we offer praises, we exalt, diba? We give them all to God as triune being. Hindi nyo mabuti. We offer our worship to God in triune being. Ngayon, ang next question, paano? Paano yung worshiping to God in triune being? Okay. We worship directly to God, the Father, through Jesus Christ, who is the mediator of man and God, in the enabling power of the Holy Spirit.
So always be reminded on that, mga kapatid. Dahil kapag ka na-neglect natin yan at napag-aralan na natin yan, ay magiging imbalance ang ating worship, at bukod doon, baka pag hindi na natin ito natatapik, lalo ng Trinity, mauwi na tayo sa modalism at saka sa Unitarianism. Diba? O yung pag naniniwala na meron lang isang person ang Diyos. So, as Reformed Baptists, we are very attentive to details. As much as possible, kapag in-depth ang pinag-aaralan, we study it bits and pieces, kapira-piraso, hanggang sa mabuo na. But never we will say, it's so theological. Therefore, wag yan. Hindi ganun. Hindi ganun. Ano ang sabi ng isang sikat na philosopher? How to eat an elephant. Ano sagot? One bite at a time. Ano ang sabi ni John MacArthur? One verse at a time. Naging possible kay John MacArthur to finish na i-sermon ang buong New Testament noong 2011. Mula nung naging pastor siya ng Grace Community, nag-preach siya mula Matthew papunta ng Revelation, natapos siya 2011, tandaan na siya. Kaya sabi niya, huwag niyo sasabihin Old Testament naman. Dahil kung tumagal tayo ng ilang taon, tumanda na tayo, eh gaano pa yung 66 books yan, parang dinobling yung Testament yan. Ang wonders doon is, lahat tayo ay ina-expect na walang alam. Ang sikreto lang, humility. Tanggapin mo, wala ka talagang alam. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng open heart for knowledge. Then, one by one, kapag dumarating na yan sa'yo, lumiliwanag na sa'yo ang mga bagay-bagay, diyan mo ma-appreciate ang mga Bible study. Dahil ang Sunday School ay Bible study rin. Ang preaching ay Bible study rin. Lahat yan po Bible study yan. So, imbis na ang pag-aralan mo, ano kaya magandang kape para hindi ako mantok? Hindi yun ang focus. Ano kaya dapat kong nguyain para hindi ako antokin sa preaching? Ano kaya ang tamang disiplina bilang isang tagapakinig? At bilang isang nag-aaral din ng Biblia, kung paano ako makakapag-aral ng Biblia ng epektibo at produktibo para, hindi mo perfektibo, kundi produktibo sa bawat isa sa atin. Kasi, I cannot stand that parang yung mga preacher lang o teacher lang ang nag-e-enjoy sa mga inaaral namin. Di ba? At ang church parang nanonood lang ng news. Ang dating. Di ba? Showbiz na, lipat. Tungkol na sa kwento niya, lipat. Di ba? Hindi ganun. Just try to imagine you're here every Sunday. What can you get? Tayo ngayon, hindi tayo payag na sinasayang natin yung oras natin sa walang kwentang bagay, tao, pangyayari. But yan, nasa church. So get the most out of it. Yun ang point. Kung knowledgeable ang teacher nyo, ang preacher nyo ay very passionate, sipsipin nyo lahat ng pwede nyo masipsip. Kasi yan lang yung ginawa natin. Wala naman sa ating nag-seminary. Pero, hindi ko nga naisip na tatanggapin tayo ng mga reform. Dahil wala tayong background from any seminary. Pero yet, they were convinced na naiintindihan natin kung ano yung pagiging reform natin. And now, pumapayag sila na magsalita tayo sa harapan. Pumapayag sila na makishare tayo sa elemento. Lahat yung privileges na dapat ang nasa isip mo, biyaya ng Diyos lahat ito. Sa iba, hindi pwedeng
maging pastor na may trabaho. Pero tayo, nakakaintindi tayo na maaari. Lahat yung blessing. Ang point, sinasayang natin ang oras natin kapag wala tayong nakukuha dito. Samantalang maghapon tayo nandito. Huwag kayong papayag nun, kapatid. Mas nagiging maalam yung kapatid, parehas lang naman kayong nandyan. So ano dapat natin gawin? May kailangan ka bang i-imitate? I-imitate. But don't fall into idolatry. May disiplina siya na nakikita mo na kaya mo rin naman. Gawin mo. Diba? Pag nga ako tumitingnan sa mekano ko, kahit gaano ko komplikado, hindi siya lang iniisip ko eh. Siya nga kaya niya. Hindi ko ba yan pwedeng matutunan? Ganun din po sa atin. Kaya wag po natin pakainin ang isip natin ng kung ano-anong mga filosofiya. Dapat Bible ang foundation natin. Pwede tayo mag-entertain ng philosophy na nag-a-agree doon sa foundational doctrine. Pang-supplement lang yun. Pero kapag po kontra, iwan natin. Dapat Bible ang final authority sa buhay ng bawat isa. So, love theology, my dear brothers and sisters. Huwag mo itong isipin na, pang inyo na lang yan. Dahil kayo naman yung mga natuturo. Hindi po. Lahat po tayo ay theologian. Yan ang sabi ni R.C. Sproul sa kanyang book, Everybody's a Theologian. Kaya, ang isa ring magandang Sunday school na nakikita ko nangyayari na rin sa atin is after I teach, lumalabas ang mga theologians sa church para rin mag-share or mag-input ng kanilang mga insights. And because of that, simulan na natin. Kasi ito the Lord will pray. Ama namin Diyos na nasa langit, nagpapasalamat kami sa pamamagitan ni Jesucristo na nag-direct sa amin sa iyo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siya nagpapatotoo sa iyo. Isinugo mo at ng Ama upang kami po ay bigyang laya sa kasalanan at bigyan ng kakayanan na makatugon sa tamang pagsamba sa pag-anyaya ng Diyos na sumamba ang mga tao sa Kanya. Sa makatwid ay sa iyo. Kaya salamat po sapagkat naintindihan namin ang tamang paraan ng pagsamba na isinasaalang-alang ang Trinidad ng Diyos. Dalangin ko na maluwalhati ka sa paraan ng aming pag-aaral at sana po ay nakinabang ng bawat isa sa mga importanteng doktrinang ito na ngayon ay hindi na masyadong pinagtutuunan ng pansin kahit pa ng mga ebanghelikong iglesia. Kaya sana po ay mula ngayon ay maging conscious kami sa paraan ng aming pagsamba at ganoon din po sa paraan ng aming panalangin. Maraming salamat, Ama. Dalangin namin po sa pangalan ng Panginoon.